na merong isang mayaman na umani ng marami, yung kanyang bukirin, umani ng sagana, at nung siya'y umani na ng sagana, anong sabi niya? Saan ko kaya ilalagay itong aking mga malalaking ani na ito? Alam ko na, ipapagiba ko ang mga kamalig ko, ang mga storehouse ko. Continue. Siguro mayroon na kayong idea kung bakit yan yung ating title, Buhay at Kamatayan. Ang buhay ay hindi lamang nakasentro sa mundo. Ang kayamanan ay hindi lamang kayamanan na nandito sa mundo. Bagamat may kaugnayan yan sa buhay ng isang tao, buhay at kayamanan. Ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Dito sa ating talinghaga, mapapansin ninyo na mayroon pong isang negosyante, mayaman na siya, pero mas lalo pa siyang sumagana more than enough siya Ang laki ng kanyang ani, yung kanyang harvest, yung kanyang kinita. Pero bago yon, ibinigay ni Jesus ang isang talinghaga, mayroon kasing dumulog. Siguro magkapatid ito o may kapatid na nakikiusap sa Panginoon na sabihan yung kanyang kapatid na ibigay yung share, yung kanyang hati sa mana, na maaaring namatay na siguro yung kanilang mga magulang, may naiwang mga ari-arian, di ba? Maaaring hindi pa ibinibigay yung kanyang bahagi, yung kanyang parte, wala siyang ibang malapitan na mahingian ng tulong na magsasabi doon sa kanyang kapatid. Kaya't ang ating Panginoong Hesus ang inuutusan niya na magsabi doon sa kanyang kapatid na ibigay na yung kanyang hati, di ba? Pagkatapos, sinasabi ni Jesus na mag-iingat kayo. Saan? Saan tayo mag-iingat? Sa lahat ng uri ng kasakiman. No? Bakit kaya iyon yung karugtong ng mga pangungusap at patalinghaga ni Jesus na meron man lang lamang nagsabi? Siguro, ito ay dinala na sa hukuman, sa usapin. Sa akin lang palagay. Siguro ay nakipag-abugado na sila, dumating na sa hukuman, yung pag-share ng hati ng mana. Alam naman natin sa ating kapanahunan ngayon na kahit magkakapatid, pinag-aagawan, pinagdidemandahan ng kayamanan, di ba? Dahil sa parte ng yaman na hindi napapagbabahaginan. Or minsan ay nalalamangan, minsan ay hindi ibinibigay. Hindi nga lang nagkakademandahan, minsan nga humahantong sa binabawian ng buhay, yung kanyang mahal sa buhay, di ba? Binebenta, di ba? Ibinabayad para tapusin yung buhay ng kanyang kapatid, di ba? So makikita natin yung impluwensya, yung kapangyarihan ng pera at kayamanan, yung kasakiman. Yun yung nagtutulak para manakit, para pumatay sa isang tao, di ba? Yung uri ng kasakiman. Kaya dumating sa punto na ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng isang talinghaga na merong isang mayaman na umani ng marami, yung kanyang bukirin, umani ng sagana, at nung siya'y umani na ng sagana, anong sabi niya? Saan ko kaya ilalagay itong aking mga malalaking ani na ito? Alam ko na, ipapagiba ko ang mga kamalig ko, ang mga storehouse ko. Tingnan niyo mga kapatid, no? Nung siya'y umani ng sagana, hindi man lang niya naisip yung kanyang kamag-anak, hindi man lang niya naisip yung mga taong nangangailangan, hindi man lamang sumagi sa kanyang isip yung mga taong naghihirap, makakapagbahagi ako, makakapag-share ako, makakapaglimos ako, makakapag-donate ako, ayan. Hindi man lang sumagi sa kanya ang ibang tao, ang sumagi lang sa kanyang sarili, yung kanyang sarili lang. Papagiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. At pagkatapos doon ko ilalagay, sabi niya hindi na ako maguguto, hindi na ako maghihirap, magkakain tulog na lang ako, di ba? Ang inisip niya yung comfort sa kanyang sarili. Hindi na niya naisip na may mga tao sa paligid niya na nangangailangan din. Thank you God for everything.